Good morning! Ngayon ay katapusan na ng January. Yes, well, no, bukas pa ang katapusan. But I'm saying is, matatapos na ang buwan ng January. Yes, at gusto ko lang i-share sa inyo kung ano na naman itong pinagdaraanan ko. Grabe, overwhelming is real talaga, okay? Grabe, sobra. Nung unang pasok ko sa school, syempre nag-overwhelm ako. Nalampasan ko yung phase na yon. Ngayon, may second phase na naman akong nararamdaman. Akala ko tapos na itong overwhelming ko, pero hindi. Ando na naman, bumalik uli siya. So, I've been having this overwhelming situation for like, how many days now? 3 days now. Naroong ano ako, Diyos ko. Siguro dahil nga malapit na siguro ang period ko, kaya ganun, yun. But last week, or the first day of school, it was, hindi naman period ko pero nag-overwhelm ako. But, anyways, yun nga, eto, isi-share ko sa inyo. Hindi nawawala yung aking takot, pangamba, kahit malayo pa man yung pagdating ng panahon na test na ako or kukuha ng board exam, nininervyos na ako, nag-aalala na ako, nandun yung halos isipin ko kung makakaya ko, kung makakagraduate ba ako, yun yung kung ano nung pumapasok sa isip ko, kung anong magiging trabaho. Ayokong yung makipag-deal sa mga, alam mo yun, yung mga pasyente, yung ako pa yung magbibigay ng gamot sa kanila. Kasi nga, sabi ko sa inyo, parang mali yata yung pinasok ko kasi may social anxiety ako, di ba? So, alam ko na meron ako nun. Pero ito parang napapasukin ko mundo ng, alam mo, yung makikipag-social ka sa makikipag-socialize ka. Yung makikipag-deal ka sa sa mga tao, sa public, okay? Hindi ka pwedeng magtrabaho na naman sa isang, anong tawag doon? Yung, mag-isa na naman. Itong trabaho ko, kung sana meron yung trabaho ko na yung may kinalaman sa pinag-aralan ko, well, mag-i-stay ako kaso hindi eh. Yun. Pero research na ako kahit malayo pa lamang na kung maaari eh makapagtrabaho ako na yung parang yung inpatient lang. Inpatient ba ang tawag doon? Yeah, inpatient. Yung hindi ko kakailanganin makapag-deal sa mga pasyente. Nag-o-overwhelming na agad ako doon. But it's okay. Kasi nakaya ko nga itong trabaho ko. Ang dami ko ring mga kailangang makapag-deal dito sa aking trabaho. Pero nakaya ko naman. So I'm sure makakaya ko rin yan. Pero alam mo yun, hindi ko lang maiwasan na talaga yung pangamba ko is talagang tinitira na naman ako. Anyways, yun nga, dito sa trabaho ko, I am dealing with so many managers. And nalampasan ko naman for like the first year, medyo talagang nag-overwhelm din ako dito sa trabaho ito. Pero nakaya ko naman. I had to deal with coworkers, yun. And look at me, I'm almost 2 years at this job and okay naman, so far, so good. Wala akong problema sa kanila. Itong trabaho ko naging parang family kami, yes. Pati mga customers namin, naging halos pamilya ko na din. So, iniisip ko na lang na wala din itong pagkakaiba sa pag lumabas ako ng base at nagtrabaho sa halimbawa yung ospital. Wala ring pagkakaiba, ganun pa rin yung, kakaharapin ko. Ang kaibahan lamang is pakiramdam ko is kapag nasa under military ka is lahat sila is in order, yung parang, sumusunod sila sa mga batas, gano'n. Wow, I'm sure naman sa labas susunod din sila sa batas, 'di ba? Kasi marami din namang batas sa labas, sobrang dami nga, overwhelming nga sa sobrang dami ng batas. So, parang napasobra naman sila. So, nag-iisip ako kung halimbawa ay, magtrabaho ba ako sa ospital or magtrabaho ba ako ah, sa mga retail store. Parang naiisip ko na mas madali yata kung magtrabaho ako sa halimbawa H-E-B or Walmart or CVS. Parang mas madali do'n. But hindi ko alam kasi hindi pa naman ako nakapagtrabaho bilang isang pharmacy tech sa mga gano'ng store. Nakapagtrabaho ako as in cashier. Yes, customer service, nakapagtrabaho ako ng gano'n. Pero when it comes to like mga gamot, wala. Hindi ako nakapagtrabaho diyaan. Kaya wala talaga akong knowledge or wala akong experience. Kaya hindi ko alam kung alin ang mas maganda, kung ospital ba or retail store. Yun. Or naiisipan kong pumasok dun sa may malaking ano dito eh. Yung factory yata. Yung factory ba yun? Hindi ko maalala kung factory siya. Basta, ang nakalagay ay Johnson and Johnson. Gusto kong pasukin din yun. Kaya lang, may nagsasabi na hindi daw maganda yung review, but I don't know.
Malay ko ba, kasi minsan di rin naman reliable yung ibang mga reviews, 'di ba? Kaya gusto kong i-experience din. Parang maganda siya, eh. Ang nakalagay, Ethicon siya, eh. Dati siyang Johnson& and Johnson's tapos pinalitan ginawang Ethicon. Yun ang pangalan niya ata. Parang gusto kong mag-apply doon. Parang doon I don't have to deal with, a lot of people. But hindi ko rin alam, like I said, wala akong clue, okay? So, marami namang pamimilian dito sa trabahong ito. Dito sa line ng trabaho ko, meron siyang inpatient, meron siyang outpatient, meron siyang compounding, something like that. So, namimili ako, nagre-research ako. And then, maya-maya, sabi ko sa sarili ko, wow, namimili na ako ng magiging trabaho ko. Hindi pa nga ako sure kung makakagraduate ba ako, ganyan. Or makakapasa ba ako sa board exam. Grabe. Tapos, eto na nga, nag-overwhelm ako dahil sabi ko sa sarili ko, paano kung hindi ako makapasa sa test? Paano kung hindi ako makapasa sa board? Paano kung hindi ako makagraduate? Paano kung, ang dami kong paano or what if? Tapos sabi ko, shit, bahala na. Tapos, siguro, sabi ko na lang sa isip ko, kung hindi ako makapasa dito, wala, ganun talaga, tanggapin ko na lang katotohanan. Di manatili ako dito sa trabaho ko, bakit ba? Okay na naman yung sahod ko dito eh. Ayun. Tapos sabi ko pa, kung halimbawa naman ay hindi nga ako makapasa, ay ganun talaga. Or kung makapasa naman ako, then that's good, 'di ba? Gagamitin ko kaya? Nandun yung isip ko na baka hindi ko na lang gamitin kung makapasa man ako or makatapos man ako or makagraduate man ako, hindi ko na lang gagamitin dahil parang ayoko, natatakot ako. Pero sa isip ko naman, sabi ko, pag hindi ko naman sinubukan, hindi ko rin malalaman yung curiosity ko. Pero nandun naman yung natatakot akong lumipat ng trabaho dahil sa isip ko, baka mamaya sayang. Pero pwede naman akong bumalik dito sa trabaho ko kung ako halimbawa, pero paano kung bumalik ako, wala na yung posisyon ko, di ba? So, yun ang kinakatakot ko. Ay, naku, grabe. Tapos, sabi ko, bahala na. Kinakalma ko na lang yung sarili, sabi ko, well, nakakaya ko naman yung mga test, yung mga assignment, nakakapasa naman ako. Yung mga test, actually, ang dali-dali na nga ngayon ng mga resources eh. Kasi hindi kagaya nung unang panahon pag nag-aral ka, talagang everything is manual. You have to go to the library para lamang kunin yung mga ganito ganyan, yung mga sagot. Hindi kagaya ngayon, everything is online na, 'di ba? So yun, ang daming resources, may mga module pa, may mga videos, may mga podcast, ang dami. So, halos hindi ako dapat ma-overwhelm kasi nga ang dami kong resources na pwede kong pagkunan ng mga sagot ko sa mga assignment ko, sa mga test ko. Yun, na-overwhelm lang ako dahil lagi kong pinagsasama-sama yung total, kaya yung kabuuan ng lahat, kaya ako parang sasabog. Yun. Pero sabi ko, kaya ko ito. Kaya ko ito. Yun. Anyways, papasok na ako sa trabaho. Inventory namin ngayon, kaya ayun, hindi ko alam bakit bukas kami. Akala ko ba sarado kami for inventory, pero bukas kami. Yun, mag-inventory kami. Ang labo nila, parang hirap nun, mag-inventory ka, tapos bukas yung store, tapos may mga bibili. Di ba parang magme-mess up yung counting? Ewan ko, bahala sila sa buhay nila. Anyway, 7:50 na, wala na akong oras. 8 hours ako magtatrabaho ngayon. Yeah, so hanggang sa muli, kwento ko na lang uli sa inyo ang mga pangyayari sa buhay ko. Bye!